Kahapon mga minamahal, madami pong nagwelga dyan sa Senado, especially yung iba't ibang mga grupo na naghayag ng pagkadismaya dito nga po sa ginawa ni Senate President Chis Escudero na kung saan dinidelay niya nga po itong impeachment ni VP Sara Duterte, kung kaya't ang mga mamamayang Pilipino hindi na po nakapagtimpi. Sinugod ang Senado at nagwelga na i-convict itong si Sara. Ngayon naman po, mayroon isang survey firm na lumabas na kung saan 90% ng mga Pilipino gusto pong harapin ni VP Sara Duterte ang impeachment trial. Pakita natin sa inyo. Kita niyan? 90% of Filipino people, Filipinos want VP Sara to face impeachment trial. 'Di ba? Majority ng mga Pilipino na harapin ni Sara Duterte ang impeachment. Actually, totoo naman talaga yan eh. Sa Pulse Asia lang naman talaga 50-50. Sa SWS, yung survey 88%. Ngayon naman dito sa WRN, yung survey 90%. So napaka-manipulative kasi ng ibang survey na nababayaran, 'di ba? Mga minamahal. So talagang bloodbath na to. Sa mamamayang Pilipino, labanan na to ng mamamayang Pilipino kontra kay VP Sara Duterte. Gusto lang naman talaga natin malaman ng katotohanan. Sino ba mga minamalang hindi deserve na malaman ng katotohanan? Lahat naman tayo deserve natin kasi tayo napapasweldo nga sa kanila. Paulit-ulit kong sinasabi yan sa inyo. Deserve natin malaman ng katotohanan saan ba napupunta yung pera ng taong bayan. Sino si Mary Grace Piato? Sino si Kokoy Villamin? Sino si Chel Jokno? Sino si Marian Rivera na nakakatanggap ng confidential funds sa OVP at sa DepEd? Sino-sino yung mga pangalan na yan? Patunayan mo na wala kang kinalaman sa malakihang pagpatay. Di ba? Patunayan mo na malinis ang konsensya mo, na hindi mo talaga sinabi na gusto mong ipapapatay si FL Lisa, si House Speaker Martin Romualdez, di ba? At itong si PBBM. So, ipaliwanag mo lang naman. Harapin mo lang naman, 'di ba? Sabi nga ni Sara Duterte, gusto niya na daw kasi bloodbath daw 'yon. Kaya nga lang gusto mo pala, pero bakit yung mga puon mo inuutusan mo? Kagaya ni Bato de la Rosa, inutusan mo na, 'di ba? Gumawa ng draft resolution na kung saan pipirma na lang yung mga senador na wag nang ituloy ang impeachment. Nagigets ninyo mga minamahal? Kung talagang totoo, itong ating vice-presidente na hindi natatakot, kung totoo ng ating vice-presidente ay, malinis ang kanyang konsensya, bakit kailangan humantong na utusan mo pa yung mga puon mo na i-delay ang impeachment, na gumawa ng draft resolution na naglalayong patayan ng impeachment? Kasi, mga minamahal, sa nakikita ko, hindi yun yung point nila VP Sara na maabsueldo siya from conviction. Hindi yan yung punto niya dyan. 'Di ba? Yung maabsueldo siya from conviction sa impeachment. Ang punto niya dyan, wag nang matuloy ang impeachment. Kasi kapag naabsueldo siya, sabi natin natuloy nga yung impeachment, tapos sabi na lang natin naabsueldo siya, well, at least nalaman ng mamamayang Pilipino na ganito karami ang mga joint accounts, ang pagnanakaw. Kasi parang sa aking nakikita, ayaw talakayin ni VP Sara Duterte ang nangyayari. Di ba? Patungkol sa kanilang mga ginawang katarantaduhan ng kanyang ama. Di ba? Sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Gets ninyo? Iba kasi yung sige harapin ko pero gusto kong ma-absueldo ko from conviction. Iba yon. Iba yung usapan na yan na ma-absueldo sa conviction kaysa sa wag nang ituloy ang impeachment. Kasi kapag itinuloy, syempre may mga procedure dyan. Nandyan na din yan yung mga House Prosecutor, yung mga panelists na maglalahad ng mga sandamakmak na ebidensya na maidiin itong si VP Sara Duterte. Alam nyo naman ang trabaho ng prosecutor, taga-prosecute, di ba? Now, ang punto dito, kapag naglabas na ng ebidensya, itong mga prosecutor natin, makikitaan ng lapses dito si VP Sara Duterte na, ay, ganito pala siya. Kasi madaming maire-reveal sa taong bayan. Mga minamal, although na-reveal na yan sa Committee on Good Governance, 'di ba, sa budget hearing at sa Senado, although yung iba is slightly na nare-reveal na, 'di ba? Tapos yung Kamara tapos na din daw
investigate sa confidential funds ni BP Sara. Although, sige sabihin natin na meron nang nare-reveal. Naging controversial pa nga yung Mary Grace Piatos, di ba? Ngayon, ang punto dito, kapag natuloy ang impeachment, tapos may mga prosecutor, formality kasi yan, mga minamahal, kada ibubuga ng mga prosecutor, talagang aangat, magiging intense yung bawat issue. Kasi malalaman, di ba, yung mga ginagawang kagulangan, katarantaduan ng ating Vice Presidente, di ba, sa bansang Pilipinas, sa kanyang mga pagnanakaw, or else baka natatakot, kaya gusto nyo hindi na matuloy. Although naamoy natin na medyo parang slightly, parang ma-absolve from conviction itong si BP Sara Duterte, pero nakikita natin na takot si BP Sara na malaman ng mamamayang Pilipino itong ginagawa niyang katarantaduan kasi it might affect, di ba, in the future, para sa kanyang presidential election kung sakali man na makalusot pa itong si BP Sara. Gets ninyo? Malaking impact. Yun. Mga minamahal, sobrang laking impact talaga sa kanyang sarili, 'di ba? Sa pagdating ng 2028 presidential election kung sakali man na matuloy ang impeachment ni BP Sara at ma-reveal yung kanyang ginagawang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bloodbath na to eh. 'Di ba? Tama yung sinabi ni BP Sara, ito yung talagang real na bloodbath. Bloodbath na to kung tawagin. Pero dito sa katulad nila Cheese, dapat kasuhan to ng betrayal of public trust eh. 'Di ba? Mga minamahal. O ngayon, yung survey 90%. O, paano yan ipapaliwanag ng mga DDS? 'Di ba? O, sasabihin na, ganito kasi yan, pag agree sa kanila yung survey, sasabihin nila legit to. Pag hindi agree sa kanila yung survey, sasabihin fake news. 'Di ba? Eh kahit nga din ako, kung ako yung tatanungin, sasabihin ko, yes, dapat ma-impeach na itong si BP Sara Duterte. Sasabihin nila, hindi pwedeng ma-impeach kasi it is a waste of time and waste of public funds. No, mga minamahal. Gagastos man tayo dyan ng milyones sa impeachment ni BP Sara Duterte, pero trilyones naman ang maililigtas na pera ng kaban ng bayan. Gets ninyo? Kaya dapat isulong na itong impeachment na to. Napaghalataan lang itong si Quezon eh. 'Di ba? Huwag ka namang pahalata masyado. Cheese naman. Para naman tayong naggagaguhan dito. 'Di ba? Huwag ka pahalata masyado, although halata ka na, pero huwag mo namang ipamuka. Maging neutral ka. Dapat yung walang pinapanigan, sa madaling sabi, walang pinuprotektahan. Diba gets nyo, mga minamahal? Alright. So, yun po. Anyway, pahingi lang po ako ng comments ninyo, mga minamahal. Likes and share. And also, huwag niyong kalilimutan na i-click yung subscribe and hit nyo palagi yung notification bell para na-update kayo sa mga balitaktakan natin. Alright? Ingat, mga kababayan.